Habang lumalaki ang dalawa kong anak na lalaki, sinisigurado kong magkaroon kami ng one-on-one bonding trips paminsan-minsan. Isang beses, isinama ko ang panganay kong anak na noon ay 12 years old pa lang, sa Leyte, ang probinsya kung saan ako ipinanganak. Ayaw ko sanang buksan pa ang aming ancestral house, kaya nagdesisyon kaming mag-check-in na lang sa isang hotel sa Tacloban. Maganda ang view ng hotel. Kita mula roon ang San Juanico Strait at ang mga burol ng Samar. Mayroon din silang malaking swimming pool na may slide, kaya halos buong hapon kaming naglangoy at nagkulitan ng anak ko. Bandang 11:00 na ng gabi nang makauwi kami mula sa isang binyagan. Pagod na pagod kami kaya agad kaming natulog. Dalawang magkahiwalay na kama ang nasa kwarto namin. May maliit na night table at ilaw sa gitna. Buong gabi, paulit-ulit na namamatay at bumabalik ang aircon dahil nakakabit daw ito sa electric cooperative. Pero ang ilaw sa night lamp ay hindi namamatay dahil konektado iyon sa generator ng hotel. Bandang 4:20 ng madaling araw, nainis na ako sa paulit-ulit na pagkawala ng aircon, kaya pinatay ko na lang ito at binuksan ang balcony door para pumasok ang hangin. Mula sa balkonahe, tanaw ko ang isang cargo ship na nakadaong sa pier ng Tacloban. Tahimik ang gabi. Payapa. Pagbalik ko sa kama, agad akong nakaramdam ng kakaiba. May narinig akong kaluskos sa bandang kanan ng ulo ko. Pagkatapos, biglang lumubog ang kaliwang bahagi ng kama. Parang may biglang umupo roon. Napaupo ako agad. Pagkatapos, nakita kong bahagyang gumalaw ang bedsheet sa may paanan ko. Unti-unting lumubog ang parte ng kama malapit sa paa ko na para bang may mabigat na bagay na pumatong doon. At bigla, malakas na umuga ang kama. Parang may tumatalon dito. Napakalakas ng pagyanig na mula sa pagkakaupo ko ay napahiga ako pabalik sa kama. Pagkatapos noon, naramdaman kong parang umangat ang kama ng ilang pulgada mula sa sahig bago ito bumagsak ng malakas. Bug! Sa una, natulala ako sa takot. Pero agad kong inisip na baka lindol lang. Tumakbo ako papunta sa balkonahe para tignan kung umaatras ba ang tubig sa dagat. Natatakot akong baka may kasunod na tsunami. Pero tahimik pa rin ang dagat. Nandoon pa rin ang cargo ship. Walang kahit anong senyalis ng lindol. Tiningnan ko ang ilaw sa kisame. Hindi man lang ito umuuga. Doon na ako kinilabutan ng todo. Tiningnan ko ang anak ko. Mahimbing siyang natutulog. Pero ang ulo niya ay nasa pwesto na dapat ay paa niya. Parang may nagpaikot sa katawan niya habang natutulog. Umupo ako sa gilid ng kama at nagsimulang magdasal habang binabantayan ng anak ko. Paulit-ulit kong sinasabi, Lord, sana wag mamatay ang generator. Kailangan kong manatiling bukas ang ilaw. Mabigat ang pakiramdam ng buong kwarto. Parang may mapulang dilim na nakapaligid sa amin, kahit may ilaw naman. Nagdasal lang ako ng nagdasal hanggang sumikat ang araw bandang 5:30 ng umaga. Salamat sa Diyos, sabi ko sa sarili ko. Pagod na pagod ako kaya humiga ako ulit para sana magpahinga. Pero pagdikit na pagdikit pa lang ng likod ko sa kama, biglang umuga ulit ito. Mas malakas. Parang may mga nilalang na tumatalon sa ibabaw ng kama. Agad akong tumayo at ginising ang anak ko. Inis siyang nagtanong kung bakit ko siya ginising ng maaga. Sige na, tara na at mag-almusal tayo, sabi ko na lang. Pagbalik namin sa Maynila, kulang na ikwento sa asawa ko at sa anak ko ang lahat ng nangyari.
Nag-imbestiga rin ako ng palihim tungkol sa hotel. At doon ko nalaman na ang mismong lugar kung saan itinayo ang hotel ay dating Japanese garrison noong panahon ng digmaan. Pagkatapos ng giyera, naging kampo rin ito ng Philippine Constabulary. Hindi ko alam kung ano-anong kakilakilabot na bagay ang nangyari sa lugar na iyon. Lumipas ang ilang taon at muli akong bumalik sa Tacloban para sa isang seremonya para sa aking ama. At kahit alam ko na ang naranasan ko noon, sa parehong hotel pa rin kami tumuloy. Kasama ko naman noon ang asawa ko, nanay ko at kapatid ko. Bandang 2:00 ng madaling araw, bumalik ako sa kwarto at nadatnan kong gising pa silang lahat. Nagkwentuhan muna kami bago natulog. May nakalagay na note sa night table. Magkakaroon ng brownout mamayang 2:30 a.m. Habang nag-uusap kami ng asawa ko sa kama, biglang nawala ng ilaw. At sa mismong dulo ng kama namin, may narinig kaming babae na umiiyak. Hindi ordinaryong iyak. Parang iyak ng isang taong nawalan na ng pag-asa. Malalim, masakit, nakakapangilabot. Napatanong ang asawa kong hindi naniniwala sa multo. Ano yun? At ang tanging nasabi ko lang, magdasal ka. Mahigpit kaming nagyakapan habang patuloy ang pag-iyak ng babae. Halos 1 minuto lang iyon. Pero pakiramdam namin ay walang katapusan. Nang tumigil ang iyak, wala nang nakatulog sa aming buong gabi. At hanggang sa umalis kami ng hotel kinaumagahan, hindi namin inalis ang mga rosaryong nakasabit sa aming leeg. Kung may pakiramdam kang may nanonood sa'yo habang pinapakinggan mo ito, baka hindi lang imahinasyon ang dahilan. Mag-comment sa ibaba mga habitwin at ibahagi ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature sa aking YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento na hango sa totoong pangyayari. Maraming salamat!